Magandang katanungan, sinasabi rito, napakahirap lumantad pagka sinasabi pa yung korupsyon. Pwede kayong pumunta sa akin o pwede rin naman ilagay nyo ng anonymous letter at ang totoo po naman, nakakatanggap na tayo ng ganito. Let me just say that corruption po ay nag-uumpisa kung ang pamahalaan po ay hindi kayang sundin ang mga proseso at alitutunan that's set forth by the Commission on Audit, yung standard auditing and accounting process. Pag doon pa lang mismo ay hindi susundin ito, magkakaroon po ng korupsyon. Alam po ninyo, sa ngayon na wala pa hong approved na budget ang palalawigan, magmamarso na po. Paano natin sasabihin sa mga guro na umaasang sweldo sa Kapitolyo? Paano natin sasabihin sa mga teachers sa ELJ College, Community College, na hindi pa sila dapat sumweldo? Paano ko sasabihin sa mga tao na nagtatrabaho na hindi pa dapat sila sumweldo dahil bawal pa sa batas? Ano kaya ang sasabihin nito? Marahil gagawa na kami ng masama dahil hindi naman nagpapasweldo ang Kapitolyo. Sundin natin yung proseso. Kung sakitin natin ay hindi natin gusto yung budget na ito, dapat hindi na natin paabutin ng Enero, Pebrero at Marso. Pwede naman yung tutulan to ng Nobyembre, Disyembre. Nang sa ganon, meron akong sabihin sa mga tao na sumusweldo sa Kapitolyo na ito ang budget, ito lang ang kaya natin. The matter of corruption is a question addressed to every member of society. I cannot do it alone. I need help. Buti po at napunta yung usapan natin tungkol sa budget dahil nabanggit po ng aming mga kasama dito na ang Sangguniang Panlalawigan pinipigil ang budget, hinaharang ang budget at kailangan daw ng kasama ng ating punong lalawigan. Wala pong problema na magkasama ang governor at vice governor kung talagang nagkakasundo sa paglilingkod sa pamahalaan. Pero kung yung isa ay merong ibang hangarin, bukod sa public interest ay personal na interest, mabuti po na merong kasama na fiscalizer at nagbabantay sa ating pamahalaan. Yung tungkol po sa budget, makikita po natin ayon sa record ng Provincial Budget Officer na ang ginasta ng gobyerno noong 2008 ay inaabot ng 1.2 billion mahigit. 2009, ang ginasta po ng gobyerno mahigit 1.3 billion pesos. Nasaan po ang panghaharang ng Sangguniang Panlalawigan? Kami po ang nagtatanong sa ating Kapitolyo, nasaan po yung pera na aming binigay? Ibig po bang sabihin na gastos itong 1 billion mahigit na pera noong 2008, 2009 nang walang pahintulot ang Sangguniang Panlalawigan? Kung ang pag-uusapan po, korupsyon, alam niyo po, kung walang korupsyon, wala po sana tayong mga solar street light na nakikita natin sa highway na ang halaga po, bawat isang poste ay 160,000 pesos. Wala po sana tayong mga multicab na imbis na 100,000 ang halaga, binili ng 176,000 ang bawat isang piraso. Wala po sana tayong mga bayanihan project na binigyan ng semento yung mga barangay na ang bili po, bawat isang bag ng semento, December 2008 na ang dapat na presyo, 180 pesos. Ang pagkakabili ng Kapitolyo, 244 pesos isang bag. Ang halaga kabuuan, 41 million pesos. So yung tungkol po sa utang, mabanggit ko lang din, may utang dati, pero anong ginawa ng ating kasalukuyang punong lalawigan sa unang pagkakaupo pa lang niya, 200 million pesos utang, inilabas po sa Land Bank of the Philippines. So, para po sa akin, kung ano po yung sinasabi, yun dapat ang iyong gawin. Salamat po. Vice Gov, ulitin ko lang po yung question. Paano po kami makakapag-sumbong? Yung tungkol po sa pagsusumbong, ang number ko po, 0918-948-1108. So, kung ano man po ang inyong nalalaman tungkol sa korupsyon, hindi lang sa ating lalawigan, kundi sa inyong bayan, sa inyong barangay, o kung saan mang hanay ng pamahalaan, ang aking pong number ay 0918-948-1108. Pero kung gusto niyo akong pasyalan sa Kapitolyo, pwede rin po. Pero kung hindi kayo makakapasyal sa Palayan City, yan po ang aking number. I-text niyo po ako. Salamat po. Governor Umali? Hindi ko na ako i-number ni Vice Gov. Ang number ko po ay 0918-905-9698. Gov, pakiulit daw po yung number. 0918-905-9698. Tumatanggap po ako ng text message, hindi po ako nagbibigay ng pasaload. Let me point to the issues raised by the Honorable Vice Governor. Ang sinasabi ko po ay ganito. Ang budget ay karapatan nila kung ipapasa o hindi. Ang sinasabi ko lang, ipasa ninyo sa loob ng calendar year. At kung may pagtutol kayo, hindi na kailangan kayo umabot ng Marso
para ito ilabas. Sapagkat yung January, February, March, paano ko sasabihin sa mga tao na hindi kayo dapat bayaran, hindi kayo kailangan kumuha ng scholarship, hindi kayo kailangan bigyan ng Kapitolyo dahil hindi po natin pwedeng gastusin kung walang approved na budget. Ang sinasabi ko, karapatan ninyo to fiscalize. But why do you need additional 3 months to be able to do your job and your duty? You have until December. The provisions of the local government code allows you 3 more months. Ang kaya lang sinasabi ko, paano na yung January, February, March? If you can pass the budget, kung ano man ang version ng budget nyo sa loob ng November of December, nang sagot na naman, may sagot tayo sa January, February, March sa ating mga kababayan. Marami pong salamat. Again, as a matter of due process, pasasagutin po natin ng one last time si Vice Governor. Yung tungkol po sa budget, for the information of the Governor, last 2 weeks ago, ay na-approve na po ang budget ng ating pong pamahalaang panlalawigan for 2010. Kung pag-uusapan po yung delay ng Sangguniang Panlalawigan, makikita rin po sa record ng Sangguniang Panlalawigan na noong December, nag-hold po ng budget hearings ang Sangguniang Panlalawigan, public budget hearings. Ang nagiging problema sa delay ng budget, hindi po kasalanan ng Sangguniang Panlalawigan, kundi kasalanan ng mga hepe, ng mga opisina ng pamahalaang panlalawigan na ayaw pong sumunod sa mga hinihingi ng mga dokumento, hinihingi ng mga paliwanag ng Sangguniang Panlalawigan. Hanggang sa ngayon po, hinahanap pa namin paano ginasta yung 1.2 billion noong 2008. Ngayon po, hinahanap pa namin paano ginasta yung 1.3 billion noong 2009. Paano ka magbibigay ng budget na hinihingi na 1.7 billion itong 2010 kung yung 2009-2008 hindi naman po na ipaliwanag kung saan dinala yung pera. Kaya po kung nagkakaroon man ng konting delay sa pag-aaral ng Sangguniang Panlalawigan, ito po ay hindi sa pagkakasala ng Sangguniang Panlalawigan, kundi sa pagkakasala po ng maraming opisina ng ating pong pamahalaang panlalawigan. At mabanggit ko lang sa inyo, sa ngayon po sa Sanggunian, nagkakaroon kami ng problema sa pagtawag sa mga hepe ng opisina dahil mukha po atang may EO 464 na umiiral sa ating pamahalaang panlalawigan. Na pagka hindi pinayagan ng gobernador na pumunta sa Sanggunian, ayaw kaming harapin at hindi namin matanong tungkol sa kung ano-anong bagay. Yung pong mga dokumento, hingi kami ng hingi. Hanggang ngayon, wala pong nakakarating na dokumento sa amin. So paano po kami magdidesisyon tungkol sa budget? Hindi po kami magdidesisyon ng bulag tungkol sa budget. At yung sa aming pagkakapasa ng budget, base po doon sa aming masusing pag-aaral at base doon sa limitado na dokumento at pagpapaliwanag na ibinigay sa Sangguniang Panlalawigan. Salamat po. Marami pong salamat. Mainit na po ang panahon kasi summer na. Tapos na po yung 4 na tanong pero meron lang po akong isang pahabol na personal na katanungan ko po. Unahin na po natin ang mga kandidato for Vice Governor. Diretsong tanong lang po, total na pag-usapan na yung harangan sa budget. Gaano po ka-importante sa inyo ang party loyalty at maipapangako nyo po ba sa amin na kung sakasakali na kayo ay papalarin at ang inyong kapartido ay hindi papalarin? Maipapangako nyo po ba sa amin na makapagtrabaho kayo, makikipagtulungan para sa kabutihan ng ating probinsya? Unahin po natin si Ginoong GP. Alam nyo ho, ang sa akin siguro, kung tayo ay mapupunta na doon sa Sanggunian, ang importante po, ang utang na loob po, kung tayo po ay napunta doon, ang utang na loob po ay dapat po doon sa mga mamamayan. At kung tayo po ay nandoon, yung sinasabi